yung sinasabing PRRD Act. Ito daw po isang batas. Panukala. Panukala, ito panukalang batas eh. Ni Senador Amy Marcos. Oho. Ito ay Senate Bill number 557. Ayan, ano bang laman yan? Ito po ay panukala na gawing krimen ang isang, kung tawagan ay extraordinary rendition na ang isang Pilipino ay itatransfer o dadalhin sa isang bansa. Okay. Isang foreign country na walang consent o pahintulot ng alinmang hukuman sa Pilipinas. Parang yun nangyari po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi nila sa dahig kahit wala namang pahintulot o hindi naman ipinagpaalam sa hukuman ng Pilipinas. Okay. Gagawin itong isang krimen. Pagka ginawa at ikaw ay napatunayan nagkasala, maaari kang makulong ng mula 6 hanggang 20 taon. Wala pa ba tayong batas tungkol dyan? Wala pa. Kasi nadali si ganun. Preston eh. Oo. Wala ba ng batas? Saan na nagbabawal sa ganun? Sabihin, Hindi, meron tayong batas pero hindi direktang ganyan ang sinasabi. Kaya pala. Halimbawa, talaga bang meron siyang hinihain na ganyan? Meron po. Kasi, Oho. kung titingnan mo, merong Republic Act 9851. Opo. Ang sinasabi, yan ay is about international crime. Yes. Mga genocide and other high crimes, sabi niya. Opo. Lahat ng mapapatunayan na nagkasala ng krimen na binabanggit sa batas na ito ay uusigin dito sa ating bansa. Ang jurisdiction dito. So hindi mo na kailangan yun. Okay. Sapagkat magkakasala ka rin sa batas na yun. Hindi lang tinupad eh. Kaya nga tama naman yung ginawa nila na nagsimula sila sa investigasyon. Hindi ko naman alam kung tatapusin ba yun o hindi. Yun ang problema ng mga komisyon nag-iimbestiga eh. Mag-iimbestiga ka. Pagkatapos, bigla na lamang iaatras o bigla na lamang... Yun mga kababayan, kahit nga yung isinampang kaso sa ombudsman, laban nga dito kay General Torre, kay dalawang Remulla mga kababayan, ay parang hindi pa yata na-aksyonan ng ombudsman. Ano na bang status kaya ng mga kababayan? Sana naman ma-aksyonan bago magretiro itong si Ombudsman Martires, dahil nga umuugong yung balita mga kababayan na itong si Remulla yata yung papalit, kasi nga ito yung kadikit ni Pangulong Marcos eh. At para makaligtas na rin itong administrasyong ito sa mga kasong kanilang maaring kakaharapin, ay malamang talaga itong si Remulla ang ilalagay nitong si Pangulong Marcos dyan sa Ombudsman mga kababayan. Nako po, itong si Remulla mga kababayan, hindi tayo magsasawa nasasabihin sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers, na yung anak nito ay naaresto noon dahil nga nahulihan mga kababayan ng pinagbabawal na gamot, yung marijuana. Naaresto ito noon mga kababayan, pero nga hindi man lang gumulong yung investigasyon. Napawalang sala kaagad, pinakawalan kaagad yung anak ni Remulla. Kaya maraming galit dyan kay Remulla. Dahil mismong anak niya, hindi niya kayang kontrolin. Lagot na mga kababayan, kung halimbawa nga, mailagay sa ombudsman o itong si Remulla ang iluklok. Malamang talaga. Ito talaga ang iluklok ni Pangulong Marcos Jr. dyan sa ombudsman. Kaya dapat sana magkaroon na ng aksyon. Dapat bago magretiro itong si Ombudsman Martires, makita naman natin na maparusahan itong mga tao na tawag nito mga kababayan na kumidnap kay dating Pangulong Duterte. Ito na, patuloy natin ito. Mawawala. Hindi naman papaliwanag kung ano nangyari. Ayun na nga. Sa kamera ganun din. Oho. Kung minsan magtatanong ka, bakit tayong to? Sir, magtanong na lang po kayo sa taas. Puro ganun eh. Hindi na, wala ba kayo paliliwanag? Baka naman sa Senado, boss, tama na yung dalawang
Tama na yung dalawang hearing. Pwede ba yun? ako ang record ko, ang hiniring ko sa Congress, Deputy Speaker yun, tinapos ko yun. Kahit na sino pang makialam, kahit Speaker pang makikialam, hindi ka makikialam, tatapusin ko yan. Dapat ganun. Para yung tao maniwala, ganito ang pamamaraan. Opo. May Hindi ko rekomendasyon. kinikriticize yung yung bill na yon. Bakit hindi ko pa nakita yon? Pero sinong mabe-benefit nung batas na yon? Mawalang galang na kanino man. Nangyari kay PRRD lang yun eh. Ilang daang taon bago maulit yun. Ang importante kailangan mag-ano ka ng batas yung lahat mabe-benefit, yung mas maraming mabe-benefit. Ang tinutukoy dito yung tungkol sa ginawa kay Pangulong Duterte. Uulitin pa kaya yun? Kung uulitin si Senador Bato, doon lang uulitin. Pero hindi pa naman batas yan eh. 9851, okay na yun eh. Di ba? Di ba? Oo nga po. Ilang tao ba ang mabe-benefit sa batas? Palagay mo, sige, nagtalo-talo kami. Ginugol namin ng 3 taon. Naisa batas ito. Anong pangalan? PRRD Act. Oo. Sino ang uusigin pa maliban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Meron pa kayang mangyaring kagaya niya, no? Na hindi pagpapaalam sa korte. Wala siguro. Sino nga sino makikinabang sa batas na yan? Di ba ang batas national? Dapat maraming makinabang. Kung isa lang. Meron pa, tinatanong ko, meron pa ba? Baka wala na eh. Baka naman doon. Wala nang jurisdiction ng ICC. Magkukusa, magyayabang ba yan na mag-i-issue pa ng warrant of arrest? Oo nga. Ito sa para sa kabatiran ng ating mga kababayan. Kasi ito magiging laman ng ating Vox Populi. Yan ba? Opo. Para lang magkaroon ng kabatiran ng ating mga kababayan, ano ba itong pinag-uusapan namin? Naihain daw po kasi sa Senado ang tuluyan na pong ipagbawal at gawing krimen ang extraordinary rendition. Ito daw po yung persahang pagpapatapon sa ibang bansa sa isang opisyal o mamamayan ng Pilipinas na inaakusahan sa ibang bansa gaya ng nangyari sa dating Pangulong Rodrigo Duterte nang hindi dumaan sa legal na proseso ng bansa. Ito daw po yung Senate Bill 552 o pinawag po nilang Duterte Bill. Inihain po ito Senadora Amy Marcos. Papatawan po ng mabigat na parusa ang sinumang sangkot sa ganitong mga hakbang. Iginiit po na labag sa ligang batas ang ginawa ng isang opisyal o ng mga opisyal ng gobyerno nang ipatapon po sa International Criminal Court ang dating Pangulong Digong dahil sa manoy mga kaso ng extrajudicial killings, gayong wala naman siyang kinakaharap na kaso dito sa Pilipinas. Ayan. Umapila naman ang senadora sa Office of the Ombudsman na aksyonan ang mga nakapending na kaso na may kinalaman po sa pagkapatalsik sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon daw pala, si Marcos po nasa kasalukuyan po nasa dahig kasama si BP Inday Sara Duterte. Ayon po sa pangalawang Pangulo, hiniling na ng kanyang ama sa ICC sa pamamagitan po ng kanyang abogado na payagang makapasok si Marcos sa ICC premises. Ayon. Well, basically, sir, sana payagan siya. Bakit ka mo? Opo. Kasi hindi ako pinayagan eh. Ayun, Tama. Para makapasok din ako, di ba? Ayun, kung meron ng nauna, di pagkasumulat pala, pwede. Hindi, pero yun munang PRRD Act. So yun daw pala, sir, lang nila. Sabi ko nga sa inyo, meron na tayong Republic Act 9851. Opo. Na ang isang tao, ang isang residente natin dito sa ating bansa, Pilipino, Opo. hindi mo naman siya basta-basta mauusig o mapoprosecute o kaya editin nang hindi mo sinasang-alang-alang yung ating batas dito sa ating bansa. Yun namang Rome Statute na yan ang kumakatawan sa ICC. Ang kanyang pinakasentro naman ay yung tinatawag na principle ng complementarity. Okay. Ibig sabihin, inuuna muna yung karapatan ng isang national o estado na siya muna ang gumawa ng pang-uusig sa nakalabag ng ganitong klaseng krimen bago sila. Lalong-lalo na kung yung local domestic court
ay willing and able na gumawa ng bagay na yan. Opo. Wala naman nagsabi na ang ating bansa, yung mga korte natin, mga korte, mga prosecution service, di man sila nagsabi, kami po'y walang kahandaan, kami po'y walang kakayahan. Ayaw po namin gumanap ng tungkulin namin na mang-usig po ng krimen na binabanggit po ng batas na ito. Wala naman nagsabi ganun Wala pong ganun, Sen. Opo. Ang katotohanan ng bansa natin ay open, bukas, Opo. umiiral, nagpa-function lahat. Eh bakit mo dinala roon si Pangulong Duterte? Aha. Ako, meron din akong resolusyon, dalawa eh. Opo. Oh. Eh siguro sa Lunes kasi Sasabihin pa lang po. pinanalyze ko pa lang eh. Opo. Oh. Kasi yung act na yan, okay lang kung meron pang susunod sa loob ng 100 taon. At tingnan nyo mga kababayan kung paano magsalita Sino man, at oo. Yung magpaliwanag aking yung dalawang itong si resolusyon Senador ko, magpinsang Mark buo. Culita. Okay. Napakagaling nito. Ang sabi ko dun sa isa, Isang magaling na abogado. ideklara natin Kumbaga sa na ano, Mike yung Abby, sa detention at journalist, prosecution pero, ni Pangulong Duterte kumbaga, ay illegal. kung ipaghahambing natin itong dalawa na ito, Ideklara natin na yung pagdititine, panguusig ng International Criminal Court sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ay illegal and unconstitutional. Yun ang una. Opo. At Sa resolution nito, Sen, resolution hindi po ito paano kalang batas, oh. Resolution po ito. Opo. Resolution. Yan. Opo. Oo. Kasi nga may batas na eh. Ayan, opo. 1951 eh. Bakit ba makikipagtalo pa ako ron? Nandun na yan. So, yun na nga po. Pangalawa, yung pisang buo niyan. Oho. Yung kapinsang buo niya ay sense ng Senado na payagan ng makabalik ng Pangulong Duterte. Opo. At inisa-isa ko rin ang mga katwiran kung bakit dapat siyang payagang umuwi na. Oho. Hindi yung house arrest, hindi, pauwiin mo siya dito sa ating bansa. Oho. So pinadideklara ko na para lang malaman ng ibig ko sabihin, mapagtalunan. Bakit ko ginawa yun? Sa Lunes, siguradong maipapile yun. Kung ito po'y maipile at aktuhan na, anong pwedeng maging akto ng Senado sa isang resolusyong gaya ng ihahain nyo, Sen? Kaya gusto kong pag-usapan, kaya gusto Opo. kong pagtulungan ng Senado, na yung sense ng Senado, kung tutulungan nila kung gusto kong mangyari, sa panig namin, gusto naming madeklara. Opo. Ako, sa panig ko, gusto kong madeklara na illegal, unconstitutional, ang pagkakadakip, pagkakadetine, at paring pang-usig pa sa dating Pangulong Duterte. O, di pagtalunan namin, di pakinggan nyo ako. Resolusyon ko ito eh. O, kahit kanino mang komite, dumapo yun. O, edi, sasabihin ko yung katwiran. Nandun naman eh. At yung isa, yung kapinsang buo niya, ay yung sense ng Senado, na kailangan pabalikin ng Pangulong Duterte sa ating bansa. Ang tanong ko natin siguro dyan, kung paano napatunayan, nagsabi ng resolusyon ng Senado, inaprobahan. Aba, oo nga, no? Di ba Oo, may Senado ito eh. mapaparusahan? Senado ito eh, di ba? Opo, oho. Tsaka na natin tingnan. Gusto ko lang ideklara. Okay. O kung na-deklara, Oho. o di ibig sabihin, illegal halimbawa, constitutional. Oho. O di tsaka natin balikan yung Sino Yung bang mga nag-implement, Sino bang gumawa nito? Sino bang Ayun. nag-implement nito? Para maayos natin. Oho. Di ba? Kasi yun ang worry ng iba. Baka pag natuklasan yun, si Jack may mananagot doon. Kasi meron namang, di ba merong meron ng naunang pagdinig dyan. Oho. Wala yatang ending eh. Wala nga po, hindi natapos kasi nag-eleksyon na, Sen. Kaya nga, tapos na yung election. So, Parang walang gumagalaw eh. Para sa ganun, gusto kong itahi yun. Nasaan ba yung una? Pwede bang idugtong ko na ito, di ba? opo. Well, ang kung di ako nagkakamali, yung sa di ba? Yung sa foreign relations, si Senadora Amy Marcos, tinatay. Oo, nagkataon parang ibibigay sa akin ng foreign relations. Ayun, sinasabi Diba? ko. Para magkaalaman na kasi. dapat, Diba? Dapat nga ituloy yun. Yun naman pala. Pero anyway, isangkot na natin ang ating mga kababayan. Teka, paano isasangkot ngayon? Magtatanong tayo, Sen. Pagaluin mo yung tatlo, ha? Huwag lamang yung isa. Ganon. Diniscuss mo yung pending panukalang batas. PRRDA. Meron akong dalawang resolusyon. Oo. Lagumin mo ngayon. Yun, Hindi nagsasalita si Nelson. Si Nelson ngayon. Trabaho ka Hirap naman. namang lagumin yun na sige. Senador. Tatlo.
Oho. Lalagumin mo lang. Kasi yung itong isa, yung PRRD Act, tapos yung panukala na Deklarang unconstitutional. deklarang unconstitutional. At pauwiin Oho. ang dating Pangulo. Oh. Oh, lagumin mo nga. Oh, maya-maya ng konti, bigyan kita ng 3 minutes. Kasi ang tatanong sana natin sa ating mga kababayan, dapat bang maaprubahan bilang batas yung PRRD Act? Ngayon, kung ang gusto nyo idugtong natin yung dalawang resolusyon po ninyo, paano natin i-incorporate dito sa ating pangungusap, Nelson? Hindi kasi nga dinidiscuss natin na hindi naman tayo, wala naman tayong ginagawang anuman. Kaya mo lang yung panukalang batas lang yun eh. Kaya lang kung tatantyahin mo, sino bang makikinabang sa batas na yan? Di ba? Mukhang isang tao lang po. Sino ba ang pagsisikapan muli ng pamahalaan sa pamamagitan ng mga hensyang pinangyarihan ng pagkakadakip kay Pangulong Duterte? Sino ba ang pagtityagaan pang ganun ang gagawin? Oo nga po naman, ano? So kung wala, sino makikinabang sa batas na yan? Wala din kasi... So 1 in 100 years ka mo na lang. Halimbawa in 100 years, meron na namang gano'n. Hindi natin alam kung ano yun. Yung doon pa lang makikinabang. Sa ngayon, halimbawa, batas na ngayon. Opo. Oo. Hindi makikinabang lang si Senator Bato. Kasi hindi na pakikinabangan ni dating Pangulong Duterte yun eh. Hindi na nga eh, nandun na nga eh. So, ipag-alimbawa natin, naging batas ngayon, pinirmahan. Kani-kanina lang ni Pangulong Marcos sa halimbawa. Halimbawa, hindi pa natutuyo yung ano eh, yung tinta. Pinapa-aresto si Bato ngayon. Kinabukasan ngayon. Oo, gano. Galing ng, galing ng Hong Kong. O hinuli. Diyan lang makikinabang si Senator Bato. Sino pa? Mukhang wala na nga akong Wala maisip. ka nga. Sino pang pagtityagaan? Sino pang gagawa ng war on drugs? Sino bang matapang ngayon na lalabanan niya ang droga? Sapagkat siguro wala nang gagawa sa takot ng lahat ng gagawa ng mabuti, gagawin na aayusin para makinabang ang taong bayan. Pagkatapos mong gawin pala ito, ikukulong ka lang. Sino gagawa pa nun? Wala. Pagkatapos ang termino niya, target pala siya ng Kaya ganyan. nga, so sino ngayon ang makikinabang sa batas na yan? Di Yun wala. ang masaklap mga kababayan. Ginawa na yung lahat ni dating Pangulong Duterte para magkaroon man lang ng katahimikan yung ating bansa. Yung malayo mga kababayan sa mga durugista na yan, napakalaking bagay. Malaking bagay yan para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga kababaihan, yung mga nagtatrabaho ng gabi, na makauwi silang ligtas, na ano na rin natin yan mga kababayan, naranasan natin yan. Yung anong panahon nga ni dating Pangulong Duterte, kung gaano, medyo ligtas, no? Medyo ligtas kaysa ngayon at sa noong mga nakaraang administrasyon. Ligtas talaga noong panahon ni Pangulong Duterte. Dahil nga, ako'y nakatira sa Bagong Silang, Caloocan. At yung lugar na yan, napakagulo yan. Magulong lugar yan. Pero ng panahon ni Pangulong Duterte, biglang naging tahimik yung lugar na yan. Wala ka nang makikitang tambay dahil may curfew. Yung mga kabataan, hindi mo na makikita na nagrarayot. Kasi kadalasan mga kabataan nagrarayot. Yung mga adik, mga kababayan, ay huminto talaga sila sa paggamit pinagbabawal na gamot. Dahil nakikita ko, bakit nasabi ko na nahinto talaga sila, dahil may isang kapitbahay ako doon na ilang bisis na yung pabalik-balik sa kulungan. Pero nung naging presidente nga, si dating Pangulong Duterte, ay biglang tumino yung mga kababayan. Hindi mo na siya makikita na pag-alagala, hold upper kasi yung tao na yun. Hindi na parang nandyan na lang lagi sa kanilang lugar, natatakot na siyang lumabas dahil nga nung panahon na yun, pag ganun ka masamang tao ka, talagang tinutumba ka. Ang natatakot ton mga kababayan, yung mga kriminal. Pero ngayon, baliktad na. Ang natatakot ngayon, yung mga matitino. Yung matatapang ngayon, yung mga kriminal. Kaya, tama, itong si Senador Marcolita, sino pa? May presidente pa ba nagagawa ng war on drugs na katulad ng ginawa ni dating Pangulong Duterte? Baka si BP Sara mga kababayan.
Baka yan din yung balak gawin ni BP Sara Duterte. Yun ang dito lang muna, bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout lang muna tayo. Yan yung mga panukalang batas, hindi pala, resolution pala, ni si Senador Marcolita, mga kababayan. Shoutout tayo kay Member J. Verdidio sa Pulang Bulacan, sa kanyang mga apo, si Coco, si Dion Zacasiyore, kay Jeep Cruz, shoutout. Kay Joel Espirami, shoutout kay Irnio Parwilo, shoutout kay Gerson Corpira, shoutout kay Pintazan, shoutout kay Dark Master, shoutout kay Jika Dirit, shoutout kay Ricky Tan Jr., shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan, Ma'am Lisa Burby, kay LG Biansun, kay Bernardo Espinas, kay Grigo Olinto, at kay Tata Habib. Yun na dito lang muna. At once again, this is Ron TV mo. Ingat na lahat. God save the Philippines.